Makinig mga Filipino senior citizens, simula na ngayong April 1, 2026, National ID Card. Ito na ang primary valid ID na gagamitin ninyo para sa social pension payout. Pag-uusapan natin mamaya-maya. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Alam nyo ba mga senior citizens? Mahalagang anunsyo at abiso po mula po sa DSWD, Department of Social and Welfare Development, na simula po ngayong Abril 1, araw po yan ng Miyerkules, ang National ID Card na po ang gagamitin ninyo para sa inyong primary valid ID para makuha ang inyong social pension na halaga mga ka-vlogs. Base po kasi sa anunsyo ng DSWD, primary valid ID ang National ID Card na nire-required po o i-re-required during the social pension payout starting April 1, 2026. Ibig sabihin nito mga ka-vlogs ay hindi na po pwede ang iba pang valid ID. Pero ang naka-state kasi is primary valid ID. So, ito yung priority or top of the primary valid ID, ang National ID Card. No? Pero I believe ay tatanggapin pa naman no ang other primary valid ID gaya ng driver's license, yung ating pong postal ID, SSS ID, SSS UMID, passport, iba pa ng mga primary valid ID. Basta National ID Card po ang primary top na primary valid ID ang kailangan o required during the social pension payout ng ating mga beneficiaries sa nasabing programa. Kaya nga po ang NCSC ay nananawagan po sa lahat ng mga hindi pa po nakarehistro sa PhilSys at wala pa pong National ID Card na magparehistro na po kayo. No? Pumunta na sa PhilSys site at nang kayo ay marehistro at magkaroon ng National ID Card. No, yung mga bedridden daw po o mga nakaratay, no, maaari po daw mag-request sa PhilSys, no, sa inyong region o sa inyo malapit sa inyong lugar para bisitahin ang senior citizen na bedridden para po makarehistro, no, sa PhilSys mga ka-vlogs. Well, yan po ay anunsyo, no, starting April 1 mga lolo at lola. So mahalaga ito dahil nasa mahigit 4 na milyon ang benepisyaryo ng social pension program. Ito yung 1,000 pesos na monthly pension for indigent o mga mahihirap na mga senior citizens. No? So tandaan nyo talaga na starting April 1, actually, this is for second quarter. Starting second quarter ng taon na ito, 2026, na ang National ID Card na po ang kailangan talaga sa primary valid ID for your social pension payout. So, ang point po natin dito, no, sa aking sariling opinion at kuro-kuro, ako talaga ay disagree. Hindi ako sang-ayon dito mga ka-vlogs. No, dahil ano ba ang silbi? Una, sa senior citizen ID na nakukuha sa OSCA office. Di ba dapat yun na po ang maging primary valid ID ng ating mga nakakatanda? Since the OSCA office ay government office naman po yan under the LGU. No? And then kung makikita nyo po ang inyong senior citizen ID ay meron, kompleto naman yan. May kompletong pangalan, kompletong address, merong birthday, merong perma. Diba? Do wala lang po siyang expiration. Yun yung kaibahan niya lang sa other valid IDs, mga ka-vlogs. Pero, dapat ito na po ang gagawin talaga permanent sa pag-claim ng mga benepisyo gaya ng social pension para sa ating mga nakakatanda. Nang sa ganon, hindi po mahirapan ang ating mga senior citizens. Dahil kung i-implement itong National ID Card, unahin dapat, no, ang problema na meron ang National ID Card sa ating ngayon. Una po, ang problema dito, matagal po dumating.
kahit nakarehistro ka na, ang iba nga hanggang ngayon, no, 3 taon, 5 taon, 6 na taon ang nakaraan mula nang nagrehistro, hindi pa rin po dumating ang physical national ID card. Pangalawa po, kung dumating man po yung national ID card na physical, nadadamage naman kasi nabubura yung mukha natin, nabubura yung mga detalye, wala pang pirma, di ba? Kaya may problema talaga sa national ID card. Sana naisip yan, no, ng ating mga nasa DSWD bago yan i-implement. No, ako talaga is disagree ako for this, no, dahil para sa akin sapat na yung senior citizen ID para sa pag-claim ng mga benepisyo gaya ng social pension, mga kablags. Ito kasi ay dagdag pahirap na naman sa ating mga nakakatanda, no? Although, kahit hindi pa dumating yung inyong physical national ID card, meron naman po tayong digital national ID card na makukuha po online gamit ang eGovPH na app, no? Pero, hindi naman po lahat ng mga senior citizen ang merong cellphone. Hindi naman po lahat ng barangay merong wifi. Kasi bago mo ma-generate yung digital na national ID card sa eGovPH, nangangailangan po yun ng wifi or data. So, paano na lang yung mga nasa remote areas na mga probinsya? Diba? So, dagdag pahirap ito para sa ating mga nakakatanda. Kaya sana, no, magkaroon ng revision dito sa advisory na ito, no? Stick to senior citizen ID na lang po sana, no? Pero kung i-implement pa nito, wala tayong magagawa dahil sila naman po ang nasusunod mga vlogs. Pero tayo dito, nananawagan tayo sa DSWD na senior citizen ID na lang dapat ang gagamitin po sa pag-claim ng mga benepisyo katulad ng social pension, mga ka-vlogs. Kayo mga senior citizen, sang-ayon po ba kayo? No? Alin ba ang mas magaan sa inyo? National ID card o senior citizen ID ang gagamitin sa social pension payout? Ibahagi niyo po sa comment section na nasa baba, pakilagay ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Kung bago ka pa lang sa aking channel o di kaya di ka pa nag-subscribe, i-click niyo muna ang subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay sa all para una ka sa mga balitang i-upload ko. Maraming salamat po. God bless. Mag-ingat mga ka-vlogs.